you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. What's up guys, Aljon here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So alam nyo na, pag-uusapan na naman natin ang mga trade rumors around Facebook, YouTube. At ulitin ko na naman na hindi ko source to. At nakita ko lang sila sa Facebook. It's a reaction video sa mga trade rumors around social media. So, huwag niyo sasabihin na, siguro to, nagkakalata naman ng mga fake news. Hindi ako nagkakalat ng fake news. Nagre-react ako sa mga trade rumor. Gets? So, ang first trade rumor for today's video is about Raymond Almasan. Si Raymond Almasan ay gusto daw kunin ng dalawang team. Ang una is sa Ginebra San Miguel. Na ito, feeling ko ito imposibleng mangyari. Imposibleng mangyari na papunta sa Ginebra si Raymond Almasan kasi nga kulang sa big man ang Meralco Bolts. At halos lahat naman ng team kulang na sentro sa mga teams nila sa PBA. Kasi nga tingnan mo, isipin mo sobrang valuable na mga center sa PBA. Kasi sobrang importante ng sentro sa PBA kasi nga konti lang talaga yung mga big man talaga dito na legit sa Pilipinas eh. Kaya tingnan mo nga sa Gilas, 'di ba? Sa Gilas ngayon si Junmar Fajardo lang talaga yung sentro natin, tsaka si Kai Soto. Tapos may AJ Edo tayo. Nung nawala si AJ Edo, sino pwedeng kapalit? Ang dami namang bata eh, Justin Aranya, may Ian Sanggalang pa naman, may Raymond Almasan. Bakit si Japet nang kinuha, di ba? Siyempre, ilan lang talaga yung talented big man dito sa Pilipinas eh. Yung iba naman, katulad niya, si Poy Eram, injured. Sayang, magamit sana yun. So, back to the topic nga, sa Ginebra ay mapupunta daw si Raymond Almasan. Malabo naman to kasi walang mabibigay ang Ginebra na sentro para kay Raymond Almasan. Hindi naman nila ibibigay si Japet Aguilar, di ba? Mas injury prone si Raymond Almasan. Medyo matanda na pero kaya pa maglaro ng mga ilang season to si Japet Aguilar. Malabo naman si Christian Stadhandinger na second best center dito sa PBA ngayon, di ba? Sumunod kay Junmar Fajardo. Malabo naman ibigay si Stadhandinger for Raymond Almasan. Tsaka malabo din na bibigay ng Meralco for mga bangkulang si Raymond Almasan, di ba? Malabo bigay kay Bonpe Sumal, kay Onubere, kay Aldon Mariano, at kay Ralpco, kung sino man. Malabo, wala akong makita pwede ibigay ang Ginebra na papayag ang Meralco Bolts eh. At hindi rin papayag ang Ginebra talaga. So, ang other rumor na mapupunta si Raymond Almasan ay babalik siya sa Rain or Shine Elasto Painters. Ito naman siguro maliit din ang tsansa. Kasi wala din mabibigay na maganda or papayag ang Rain or Shine na trade for Raymond Almasan. Kasi di mo naman bibigay nga yung sentro mo para kay Raymond Almasan eh. Si Kit Datu na first year pa lang, syempre first year pa lang malabo ibigay yan eh. Malabo rin si Louie Villegas ang bigay ng Rain or Shine kasi nga bata din, rookie pa, madami pang papatunayan. Sila Leonard Santillan din, malabo din kasi magaling na player to, scorer nila to si Leonard Santillan, di ba? So, ang nakikita ko lang na papayag ang Meralco at Rain or Shine na trade is si Bubelga. Bubelga for Raymond Almasan. Yun lang yung possible trade na nakikita ko mangyayari sa Rain or Shine at Meralco Bolts na medyo imposible pa rin for me na mangyayari to.
So, wala. Siguro mga slightly 20% chance lang na mangyari itong Bubelga for Raymond Almasan. So kayo guys, ano comment nyo? Mapupunta ba sa Ginebra si Raymond Almasan or babalik siya sa Rain or Shine or sa stay na lang ulit siya sa Meralco Bolts, doon na lang talaga siya. Kasi nga, kailangan nila ng big man eh. Share your thoughts in the comment section guys, pag-usapan natin to. So, ang second trade rumor for today's video is ang dalawang suki ng PBA trade sa Facebook, sa YouTube. Ang unang player ay sa Blackwater Bossing na si Troy Rosario. Si Troy Rosario daw may pupunta sa San Miguel Beermen. Ang kapalit daw ay si Vic Manuel. For me, siguro mga malitan chance nito, siguro mga 40%. Kasi nga, injury prone na rin si Vic Manuel, pero alam naman natin magaling pa rin. Pero grabe, kung mangyari tong Troy Rosario sa San Miguel, wala nang tatalo San Miguel, ang lakas nila. Isipin mo, Junmar Fajardo, may Motao Tua, may Roddy Brondial, tapos magkaka-Troy Rosario pa. Grabe, unstoppable na sila lalo na sa All Filipino kung mangyari to. Kasi nga alam naman natin ang Blackwater is nagiging farm team ng MVP Group. Pero depende sa usapan, depende sa pera siguro. After bossing na mapunta si Troy Rosario for Vic Manuel. Hindi naman ganun kalugi kasi nga magaling naman si Vic Manuel talaga eh. Hindi lang natin alam kung baka maging consistent siya ngayon kasi nga ang dami niyang injuries. Mga ilang beses lang ata siya naglaro this season. Sa past season din parang hindi ata siya naglaro, di ba? Sa pagkakatanda ko sa mga napanood ko, alam ko lalo na ng finals wala siya, di ba? Pero sa sa tingin ko sa MVP Group pa rin to babagsak sa Troy Rosario. It's either babalik siya sa Token Text or mapupunta siya sa Meralco Bolts. Yun na nakikita ko mangyaring trade in the future for Troy Rosario. So siguro mga 30 to 40% na pwede mangyari tong SMB at Blackwater trade na to. So kayo guys, tingin nyo ba mangyari tong trade na to? Troy Rosario to San Miguel, Vic Manuel to Blackwater. Share your thoughts on the comment section at pag-uusapan natin ito guys. So thank you guys for watching. Alam nyo na guys, road to 5,000 subscribers na tayo. At sana umabot tayo ng 10,000 pa. Umabot ng 100,000. Thank you guys for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video.